So yun, ano nga ba yung downside ng isang Toyota Vios compare sa ibang mga uri ng sasakyan? So sa as of now sigurado alam na nating lahat na yung Toyota Vios is tinatawag nilang King of Sedan. So bilang owner ng isang Toyota Vios 2015 edition, sobrang luma na, 10 years na siya sa akin. Ano nga ba yung opinion ko? Ano nga ba yung downside para sa akin kung meron kang isang Toyota Vios na ginagamit mo pang araw-araw, pang pasok sa trabaho, kahit na pang gala man yan, pang grocery or kung ano-ano man. So una sa lahat sa tingin ko, default. Yung technology na meron sa Toyota Vios is para sa akin default talaga siya, wala siya halos kakaibang features na tinatawag na toys. Yan, toys ng ibang mga car reviewers. Wala ganong toys yung Toyota Vios natin. Ang meron lang sa loob nun is yung 7-inch niya na infotainment screen. Tapos, lahat na. Manual. Meron naman siyang Bluetooth so far. Meron din siyang radio so far. And tas meron siyang controller dun sa manubela niya. Pero other than that, halos lahat na ng meron sa Toyota Vios ay default. Yung akin ha. 2015 Vios E. Yung entry level natin na automatic transmission. Sunod is 5-seater lang talaga siya. Wala ka na dong magagawa. Pero ako may nagawa. Actually, napagkasya ko noon yung mga barkada ko dun sa 5-seater na sasakyan. 8 kaming lahat. So, ang technique lang talaga is ilalagay mo, ako bilang malaki, mataba ako yung driver, tapos yung passenger is dapat yung pinakamalaki sa kanilang lahat. Then, lahat na ng pinakamaliit, papuntang medium size, doon na sa likod. So far, nagkasya naman. Narating naman kami ng Antipolo so far. So, wala na lang sumbungan sa LTO. Way back 2020 pa yon. Yon, 5-seaters lang talaga siya. So kung sakali man na magdadagdag kayo, magsasakay ka ng 6 at nahuli kayo, malaki ang problema ninyo sa batas. Ang sunod na problema ko sa Vios ay wala na actually. Kasi sobra talagang walang problema yung Toyota Vios natin. Wala talaga ako ganong iniisip. Wala ako ganong iniintindi. Na which is akala ko nung una, napakaraming problema. Napakaraming kailangan gawin, o bakit ba ang mahal ng gulong, bakit ba ang mahal ng PMS, bakit ba ang mahal ng change oil, ng gasolina, na hindi naman pala malaking gastos compare mo dun sa ibang uri ng sasakyan. Well, hindi ko naman alam lahat kung magkano yung expenses ninyo, pero para sa akin, sobrang tipid talaga nung pinagdaanan ko sa Toyota Vios. Wala ako ganong naging sakit sa ulo, bukod sa minsan mahina yung aircon niya dahil alam yan ng iba pang 2015, alam yan ng ibang Vios owner na 2015 yung aircon talaga ng Vios 2015 ay hindi ganoon kalakas. Pero pag nasusubukan akong sumakay ng G-Up tsaka ng taxi, wala naman akong problema sa aircon nung mga bagong Vios, yung Joker tsaka yung nakabaligtad yung smile niya. Ewan ko kung Joker ba dapat natawag doon o Two-Face, kasi ang bilis nang lumabas ng susunod na edition So baka Two-Face siya. So yun, pagdating naman sa cargo, akala ninyo maliit, pero para sa akin, mas malaki pa yung cargo space ng isang Toyota Vios compare sa Toyota Fortuner na likod. Maliban na lang kung itutupi ninyo yung third row seat ng Toyota Fortuner. Mas malaki na talaga yung magiging space no. Pero kung nakababa yun at yung tipong yung maliit na space lang niya na parang ganito lang kalaki, compare mo dun sa Toyota Vios na alam kong kasya ako pag pumasok ako dun sa loob. 5'6 yung height ko at nasa 75 kilos ako. Alam kong kasya ako dun. At alam yan ng iba pang user ng Toyota Vios na kasya pumasok doon kahit 2 tao pa siguro na kasing laki ko. Ganun kalaki yung compartment niya sa likod. Kaya wala kayong problema sa mga kargahin. Ang problema nyo lang is kung may mahaba kayong kargahin. Ang suggestion ko is ihiga ninyo yung passenger seat tapos doon ninyo ilagay. Pahaba doon.
Marami na akong nakarga doon na okay naman, maayos naman. TV, rep, washing machine, aircon, yan, lahat yan ay karga ko sa Toyota Vios. Yun, so far, para sa akin, wala talaga ako ganong reklamo, wala talaga ako ganong problema nung gamit. Para sa akin, wala talaga ako ganong reklamo, wala ako talaga ganong problema. Super smooth nung 10 years na pagsasama namin nung sasakyan ko. Hanggang ngayon, wala akong sakit sa ulo sa kanya. Wala akong iniintindi na baka hindi siya aandar or whatever. By the way, pag bumili ka pala ng Toyota Vios E, noon, ewan ko lang ngayon, naka naka tela yung upuan niya. Hindi katulad nung iba na pag bumili ka siguro nung, ewan ko kung meron, kung sa sedan, kung meron silang naka-leather na agad. Wherein, yung price difference naman is hindi siya magto-total na kapresyo lang ng leather seat eh. So, kung yun yung isa ninyong rason, wag yun ang bilhin ninyo. Bilhin nyo yung tama sa budget ninyo, tapos magpa-leather seat na lang kayo. Kung di naman kayo mahilig sa speed. So, yun lang. Konti lang naman talaga, saglitan lang tong video na to. Bigla ko lang naisip na baka meron din sa inyo na nagsa-search or baka meron sa inyong naghahanap ng kung ano ba yung mga problema sa Toyota Vios E 2015 na possible maging problema din sa mga latest na Vios ngayon. Nasa tingin ko, hindi naman talaga ganun ka big deal. Mag-Vios na kayo. Like, follow, and subscribe.